Kaya nagte-take advantage din tayo kasi okay na lang to kasi hindi, at least hindi umuulan o hindi pa umuulan. So anyway, isa rin sa nakatagal sa atin sa vlog ay dahil dito, yan, nakita nyo, bagong pintura po yan siya. Hindi po yan siya alloy, bakal po ang gamit nila, kaya yung kinakalawang. Kaya kailangan natin ipintura muli at gawin nating track bed. Kaya para dito sa unahan, kaya nag-i-at nandito nakakapag-vlog na naman tayo. By the way, kailangan natin magpagasolina, kaya lang gusto ko sana sa Shell. May malapit na Shell dito. So yun, pumapasok yung mga dumi, yung mga dumi pumapasok sa loob ng tanke. Tapos nababarado yung yung filter ng yung filter ng carburetor, di ba? Yung air intake, yung fuel intake. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. So what's up na lang po mga katambay. Medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-vlog almost mga 1 month din. Actually medyo na burnout po tayo. Na burnout tayo sa pag-vlog. Na burnout din tayo sa daming trabaho. Okay, may trabaho sa shop. So yun, medyo nagpahinga muna tayo sa pag-vlog ng konti. Pero makasabi ko almost 1 month din po yun. So anyway, isa rin sa nakatagal sa atin sa vlog ay dahil dito, yan, nakita nyo, bagong pintura po yan siya. Ginawa natin track bed. Yan, track bed, medyo rough surface siya na track bed paint. Okay, by the way, kuwan po yan, polyurethane po yan, Anzal. So hindi siya basta-basta na tatanggal, hindi siya basta-basta na i-scratch kasi nga ay polyurethane. Okay, so by the way, yun nga, isa papansin nyo, hindi pa natin naikabit yung ating side mirror. Okay, kasi yung side mirror po ay pinintura ko rin ng black kasi medyo nagka-scratch yung plastic niya. Yung yung ZX10 na side mirror natin, yan, pinapintura ko rin po kasi nga medyo nagasgasan na siya, kaya dinamay ko na rin na pinintura. I-track bed ko rin sana to. Yun, okay, yung ating mga side mirror, kaya lang hindi nakaabot yung ating track bed, naubusan tayo ng track bed, kaya yun, umorder pa ako ulit para sa ating side mirror tsaka yung sa other pyesa. Kaya yung sa napapansin niyo po ang ating yung footrest sa likod, medyo kinakalawang siya kasi hindi po siya alloy. Okay, yung sa mga motor star pati Rusi, hindi po yan siya alloy, bakal pang gamit nila, kaya yung kinakalawang. Kaya kailangan natin ipintura muli at gawin nating track bed. Kaya para dito sa unahan, kaya nakita nyo yung sa unahan, maganda siya. So track bed po yan. So gawin natin ganun yung sa likod, parang sa ganun is maganda naman tingnan kahit pa paano, di ba? So anyway, tulad pagkasabi ko, medyo na burnout po tayo sa trabaho, kaya nagpahinga tayo ng konti sa pag-vlog. Pero kung hindi nyo alam kung anong burnout hindi po nasusunog yung burnout. Yung burnout po is kung halimbawa sobra tayong work ay mapagod tayo, marirealize natin na bakit ba tayo nagtatrabaho na lang. Kailangan din natin magpahinga. So yun, na burnout tayo, nagpahinga tayo ng mga ilang linggo rin sa pag-vlog. So anyway, at least balik na tayo muli. Okay, balik na tayo muli at nandito nakakapag-vlog na naman tayo. By the way, kailangan natin magpagasolina, kaya lang gusto ko sana sa Shell. May malapit na Shell dito. So yun, yun. Nakikita ko na yung logo niya. Malinis ka lang, mas malinis kasi yung sa Shell. Sinubukan ko pong magpagasolina sa iba, okay, especially yung sa mga bago. Ay medyo nagbuburot-burot yung ating motor. Pumuputak siya dahil sa pagka-check ng mekaniko. Sobrang dumi ng carburetor. Kasi hindi po ito FI, okay? Hindi siya FI, carburetor po ito, carburetor type. So pagkabukas niya, yung palang dahilan kasi madumi yung gasolina. Hindi ko alam kung bakit, siguro madumi yung tangke ng pinaglalagyan nila or whatever. Pero pag sa Shell, yung gamit yung ating ginagamit ay hindi naman. Okay,
Kasi dati po yung pagkabili natin ito ay always ako sa Shell, kaya hindi po siya nagkakaganon. Yung ating gasolina or yung ating motor, hindi siya nagbuburot-burot, hindi siya pumuputak. Nagkaganon lang kung halimbawa lalagyan natin ng ibang brand ng gasolina, yun medyo pumapasok yung mga dumi, yung mga dumi pumapasok sa loob ng tanke. Tapos nababarado yung yung filter ng yung filter ng carburetor, di ba? Yung air intake, yung fuel intake. So nagbabarado yun. Kaya yun ang dahilan bakit pumuputak-putak yung motor. Kaya sabi ng mekaniko, huwag kang gumamit ng ibang brand, especially yung mga baguhan, kasi kumbaga madalas yung container na gamit nila siguro ay yun, madumi. Kaya medyo pumuputak-putak siya, at yun ang nagiging dahilan nga kung bakit nagkaganon yung ating takbo ng makina ng motor natin. Kaya ngayon nandito tayo sa Shell. Saan natin kung anong pwede, regular lang po ito. Na regular men? Regular? Regular lang. Pero papansin nyo po, hindi na wala tayong ignition. Kasi yung ignition switch ay pininturahan ko rin. So asa na ba yun ang ating unleaded lang. 200 lang. So ayan, sana papansin nyo, wala pa tayong ignition switch. Kasi hindi ko pa naipakabit. Pati naikabit kasi pinipinturahan pa. Okay. So anyway, oops, ang nangyari, medyo tumalon siya. So anyway, pagpatuloy natin. Medyo hindi pa rin po maganda ang panahon dito sa Zamboanga City. Yan, saan nakikita nyo? Oh, mga ilang buwan na. Okay, ilang buwan na mula January, magta 3rd month na, ay umuulan pa yun. Umuulan pa rin dito sa Zamboanga, as in talagang hindi huminto yung ulan. Parang maging whole year ata ulan. Hanggang summer umuulan. So yun, tingnan nyo, overcast na overcast talaga, as in maambon. Kaya nagtitake advantage din tayo kasi okay na rin to, kasi hindi, at least hindi umuulan o hindi pa umuulan. Kasi pag maabutan tayo ng ulan dito ay magkakaproblema naman tayo, kasi ang ating GoPro ay walang takip. Okay, tinanggal ko yung takip niya, yung waterproof case niya. So hindi na Hero 8 yung gamit natin. Kung Hero 8 sana okay lang, kasi nga yung